May isang bagay na halos walang nagtuturo sa karamihan ng mga Pilipino tungkol sa pera. Hindi ang laki ng sahod ang tunay na dahilan kung bakit may mga taong yumayaman at may mga taong nananatiling kapos. Maraming tao ang sumasahod buwan-buwan, ngunit pakiramdam nila ay parang dumadaan lang ang pera sa kanilang kamay. Pagdating ng katapusan ng buwan, halos wala nang natitira kahit gaano pa sila kasipag magtrabaho. Ang sikreto ay hindi lang kung magkano ang kinikita, kundi kung ano ang ginagawa sa pera sa mismong araw ng sahod. Maraming empleyado at negosyante ang nagsisimula ng buwan na may magandang plano sa kanilang pera, ngunit kapag dumating na ang sahod kadalasan ay nauuna ang bayarin at bigla ang gastos. May kaunting reward sa sarili pagkatapos ng mahabang linggo ng trabaho. May mga bagay na akala ay maliit lang na gastos, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagiging dahilan kung bakit mabilis maubos ang pera. Hanggang sa dumating ang panahon na nagtataka ang isang tao kung bakit parang walang nagbabago sa kanyang kalagayan sa buhay. Ang mga taong marunong humawak ng pera ay may ibang paraan ng pagtingin sa araw ng sahod. Para sa kanila ito ang araw kung saan nagsisimula ang pagbuo ng kanilang kinabukasan. Hindi lang ito araw ng paggastos, kundi araw ng pagdedesisyon kung saan dapat pumunta ang bawat piso. May malinaw silang sistema na sinusunod sa tuwing natatanggap nila ang kanilang kita. Dahil dito unti-unting lumalago ang kanilang pera habang tumatagal. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaki ang maitutulong nito upang mas maraming Pilipino ang matuto ng tamang paghawak ng pera. Kapag mas maraming tao ang nagkakaroon ng tamang kaalaman sa pera, mas nagiging posible ang pag-angat ng maraming pamilya. Ang simpleng pag-share ng ganitong impormasyon ay maaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Magpatuloy sa pakikinig dahil ang mga susunod na ideya ay maaring magbukas ng bagong pananaw tungkol sa pera. May mga simpleng hakbang na ginagawa ng mga taong mahusay sa paghawak ng kanilang sahod. Hindi ito komplikadong sistema at hindi rin ito para lamang sa mayayaman. Ito ay mga praktikal na gawain na kayang gawin kahit ng isang ordinaryong empleyado o maliit na negosyante. Kapag naging bahagi ito ng iyong routine tuwing araw ng sahod, magsisimula kang makakita ng malaking pagbabago sa iyong pera. May 7 mahalagang gawain na maaring magsilbing pundasyon ng pagyaman. At ang mga ito ang susunod nating pag-uusapan. Unang gawin, unahin ang pagtabi ng ipon. Tuwing dumarating ang araw ng sahod, maraming Pilipino ang agad nag-iisip kung saan mapupunta ang kanilang pera. Kadalasan ay nakapila na agad ang mga bayarin tulad ng pagkain, kuryente, pamasahe, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa dami ng dapat bayaran, madalas naiiwan sa huli ang pag-iipon at umaasa na lamang na may matitira pa pagkatapos ng lahat ng gastos. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon halos ubos na ang sahod bago pa man magkaroon ng pagkakataon na magtabi ng pera. Dito nagsisimula ang paulit-ulit na siklo kung saan buwan-buwan ay parang walang naiipon kahit gaano pa kasipag magtrabaho. Iba ang pananaw ng mga taong disiplinado pagdating sa pera tuwing araw ng sahod. Sa halip na hintayin kung may matitira pa pagkatapos ng lahat ng bayarin, agad silang naglalaan ng bahagi ng kanilang kita para sa ipon. Para sa kanila ang pag-iipon ay hindi huling hakbang kundi isa sa pinakaunang ginagawa. Sa tuwing natatanggap ang sahod, ito ang paraan nila upang masigurong may napupunta sa kanilang kinabukasan at hindi lang sa kasalukuyang pangangailangan. Sa simpleng ugaling ito, nagsisimula ang unti-unting pagbuo ng mas matibay na kalagayan sa pananalapi. Magandang gawing sistema ang pagtatabi agad ng maliit na porsyento ng sahod. Sa mismong araw na ito ay natanggap, hindi kailangang malaki agad ang halaga, lalo na kung nagsisimula pa lamang sa pag-aayos ng sariling disiplina sa pera. Ang mahalaga ay may malinaw na bahagi ng sahod na automatikong inilalayo mula sa perang panggastos. Sa pagdaan ng ilang buwan mapapansin na ang maliit na halagang ito ay nagiging mas makabuluhang ipon. Ang konsistent na pagtabi ng pera ay kadalasang mas epektibo kaysa sa isang beses na malaking ipon. Mas mainam din na ilagay ang ipon sa hiwalay na lalagyan o account upang hindi ito madaling magalaw. Kapag nakahalo ito sa perang ginagamit araw-araw,
Mas madaling matukso ang isang tao na gastusin ito. Ang simpleng paghihiwalay ng ipon ay nagsisilbing paalala na ang perang iyon ay nakalaan para sa hinaharap. Unti-unting nabubuo ang disiplina dahil malinaw kung alin ang para sa pang-araw-araw at alin ang para sa mas mahalagang layunin. Sa ganitong paraan nagiging mas maayos ang direksyon ng bawat pisong pinaghirapan. Sa paglipas ng panahon ang simpleng habit na ito ay nagiging pundasyon ng mas matatag na buhay pinansyal. Ang taong may ipon ay mas handa sa mga hindi inaasahang pangyayari, tulad ng emergency o biglaang gastusin. Nagkakaroon din ng pagkakataon na gamitin ang naipong pera para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Maaaring ito ay maging puhunan sa negosyo o simula ng pag-i-invest sa iba't ibang paraan. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa simpleng desisyon tuwing araw ng sahod na unahin ang pagtabi ng ipon. Ikalawang gawin, gumawa ng malinaw na plano sa bawat piso ng sahod. Pagkatapos mong magtabi ng ipon, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang paglalagay ng direksyon sa natitirang pera. Kapag walang malinaw na plano kadalasan, ay mabilis itong nauubos sa maliliit na gastos na hindi naman talaga napag-iisipan. Ang pera na walang nakatalagang layunin ay madaling mawala dahil maraming bagay ang pwedeng paggamitan nito. Dito nagsisimula ang pakiramdam na parang mabilis lang dumaan ang sahod sa kamay kahit hindi naman masyadong maluho. Ang simpleng pagplano ay nakakatulong upang magkaroon ng kontrol sa daloy ng iyong pera buwan-buwan. Magandang gawing ugali na maglaan ng ilang minuto tuwing araw ng sahod upang ayusin ang budget para sa buong buwan. Isulat o ilista kung magkano ang mapupunta sa pagkain, pamasahe, bayarin sa bahay, at iba pang pangunahing gastusin. Sa ganitong paraan mas nagiging malinaw kung hanggang saan lamang dapat gumastos. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang biglaang paggastos na kadalasan ay nagiging dahilan ng kakapusan. Kapag may plano ang bawat piso, mas nagiging maingat ang isang tao sa paggamit ng kanyang pera. Hindi kailangang komplikado ang paggawa ng budget upang maging epektibo ito sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring gumamit ng simpleng notebook, mobile notes, o kahit isang maliit na listahan kung saan nakalagay ang iyong gastusin. Ang mahalaga ay may malinaw kang gabay kung saan mapupunta ang iyong sahod bago pa ito tuluyang magamit. Sa ganitong paraan mas nababawasan ang pagkalito kung bakit bigla na lamang nauubos ang pera sa kalagitnaan ng buwan. Ang simpleng sistema ay kadalasang mas madaling sundin at mas tumatagal bilang isang magandang habit. Isa pang benepisyo ng pagplano sa sahod ay nagkakaroon ka ng pagkakataon na makita kung saan ka maaaring makatipid. May mga gastusin na napapansin lamang kapag nakasulat na ang lahat sa isang listahan. Minsan may mga bagay na hindi naman pala kailangan, ngunit nasasanay na lamang bilhin buwan-buwan. Kapag malinaw ang iyong budget, mas nagiging madali ang pag-aayos ng iyong mga priorities sa pera. Unti-unti mong natututunan kung alin ang mahalaga at alin ang maaring bawasan. Sa pagdaan ng panahon, ang simpleng pagplano ng sahod ay nagiging malaking tulong sa pag-unlad ng iyong pananalapi. Hindi ka na basta-basta nagugulat kung saan napunta ang iyong pera dahil alam mo na agad ang direksyon nito. Nagkakaroon ng mas maayos na balanse sa pagitan ng pangangailangan, responsibilidad at personal na gastos. Ang bawat sahod ay nagiging pagkakataon upang mas mapabuti ang iyong sistema sa paghawak ng pera. Sa ganitong paraan, mas nagiging kontrolado ang iyong financial life at mas malinaw ang landas patungo sa pag-asenso. Ikatlong gawin, bayaran agad ang mga mahahalagang bayarin. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapan sa pera ay ang pag-iipon ng mga bayarin na hindi agad nababayaran. Kapag ipinagpapaliban ang mga obligasyon tulad ng kuryente, tubig, renta o utang, kadalasan ay lalo lamang itong lumalaki habang tumatagal. Ang maliit na bayarin na dapat sana ay madaling bayaran ay nagiging mabigat kapag nagsabay-sabay na. Bukod sa dagdag na stress, maaari pa itong magdulot ng penalty o dagdag na interes. Dahil dito, mas nagiging mahirap kontrolin ang iyong pera sa mga susunod na buwan. Magandang gawing ugali na unahin agad ang mga pangunahing bayarin sa mismong araw o linggo ng sahod. Sa sandaling matanggap ang kita, ay ilaan na agad ang bahagi nito para sa mga obligasyon na hindi maaring ipagpaliban. Sa ganitong paraan nababawasan ang alalahanin dahil alam mong natupad mo na ang mga responsibilidad na kailangang bayaran. Mas nagiging maayos din ang pagplano sa natitirang pera
dahil malinaw na kung magkano na lamang ang pwedeng gastusin. Ang simpleng hakbang na ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalubog sa utang o penalty. Kapag nauna ang bayarin, mas nagiging disiplinado ang isang tao sa kanyang paggastos sa buong buwan. Alam na agad kung ano ang totoong halaga ng perang maaari pang gamitin sa ibang bagay. Hindi na kailangan mangamba kung sapat pa ba ang matitira para sa mga obligasyon sa bahay. Ang ganitong sistema ay nagbibigay ng mas malinaw na kontrol sa iyong budget. Unti-unting nababawasan ang financial stress na kadalasang nararanasan ng maraming pamilya. Nakakatulong din na magtakda ng regular na schedule sa pagbabayad ng mga gastusin. Halimbawa, ay agad itong ginagawa sa loob ng ilang araw matapos matanggap ang sahod. Sa ganitong paraan nagiging bahagi na ito ng routine tuwing dumarating ang kita bawat buwan. Hindi na kailangang ipagpaliban o kalimutan dahil nakasanayan na itong gawin sa parehong panahon. Ang consistency sa ganitong gawain ay nagdudulot ng mas maayos na pamamahala sa pera. Kapag maaga mong natutupad ang iyong mga bayarin, nagkakaroon ka ng mas maayos na pundasyon sa iyong financial life. Mas nagiging magaan ang pakiramdam dahil wala nang nakabinbing obligasyon na iniisip sa buong buwan. Nagiging mas malinaw din ang iyong plano para sa natitirang pera tulad ng ipon o iba pang layunin. Ang simpleng disiplina sa pagbabayad ng tama sa oras ay nagiging malaking tulong sa pangmatagalang katatagan sa pananalapi. Sa pagdaan ng panahon mapapansin na mas maayos ang daloy ng iyong pera at mas kontrolado ang iyong mga gastusin. Ika-4 na gawin, maglaan ng pera para sa emergency fund. Sa buhay may mga pagkakataon na may mga pangyayari na hindi inaasahan kahit gaano pa kahusay ang pagplano sa pera. Maaring ito ay bigla ang gastusin sa kalusugan, pagkasira ng gamit sa bahay, o sitwasyon na nangangailangan ng agarang pera. Kapag walang nakahandang pondo para sa ganitong mga pangyayari, kadalasan napipilitan ng isang tao na mangutang. Ang utang na ito ay maaring magdala ng dagdag na pasanin sa mga susunod na buwan. Dahil dito, mahalagang maglaan ng bahagi ng sahod para sa isang emergency fund. Ang emergency fund ay isang ipon na nakalaan lamang para sa mga sitwasyon na tunay na kinakailangan. Hindi ito ginagamit para sa luho, bakasyon o mga bagay na maaaring pag-ipunan sa ibang paraan. Layunin nito na magsilbing proteksyon kapag may biglaang pangyayari na nangangailangan ng agarang gastos. Sa pamamagitan nito, mas naiiwasan ang paglapit sa utang o paghiram ng pera sa iba. Nagbibigay din ito ng mas malaking kapayapaan ng isip sa pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang simula ng emergency fund kahit sa maliit na halaga sa bawat sahod. Hindi kailangang mabuo agad ang malaking pondo dahil ang mahalaga ay may unti-unting nadadagdag dito buwan-buwan. Ang tuloy-tuloy na paglalagay ng maliit na halaga ay nagiging malaking tulong habang tumatagal. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin na mayroon ng sapat na ipon na maaaring sandalan sa oras ng pangangailangan. Ang maliit na simula ay madalas nagiging malaking proteksyon sa hinaharap. Mainam din na ilagay ang emergency fund sa hiwalay na lalagyan o account upang hindi ito magamit sa ibang gastusin. Kapag malinaw na nakahiwalay ito, mas madaling mapanatili ang disiplina na huwag itong galawin kung hindi naman kinakailangan. Ito ay nagsisilbing safety net na nakahanda lamang kapag may tunay na emergency. Sa ganitong paraan, mas napapanatili ang layunin ng pondong ito bilang proteksyon sa hindi inaasahang sitwasyon. Unti-unti ring nabubuo ang kumpiyansa sa sarili dahil alam mong may nakahandang tulong para sa mahihirap na panahon. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagiging mahalagang bahagi ng matibay na financial foundation. Mas nagiging handa ang isang tao sa mga pagsubok na maaaring dumating sa buhay. Hindi agad nasisira ang budget kapag may bigla ang gastusin dahil may nakalaan ng pondo. Para dito, ito ay nagbibigay ng mas malaking kontrol sa iyong pera at sa iyong mga desisyon. Sa bawat sahod na naglalaan ka para sa emergency fund, mas pinapalakas mo ang iyong seguridad sa pananalapi. Ika-5 gawin, maglaan ng pera para sa investment o maliit na negosyo. Hindi sapat na ang pera ay nakaipon lamang sa isang lugar kung ang layunin ay tunay na mapalago ito sa paglipas ng panahon. Ang mga taong nagiging matagumpay sa pera ay natututong gamitin ang bahagi ng kanilang kita upang kumita pa ng mas maraming pera. Sa halip na lahat ng sahod ay mapunta lamang sa gastos at simpleng ipon,
May bahagi itong inilalagay sa mga oportunidad na maaaring magbigay ng dagdag na kita. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ilan ay unti-unting umaangat kahit hindi naman sobrang laki ng kanilang sahod. Ang pera na pinagtatrabaho para sa iyo ay may kakayahang magbukas ng mas maraming posibilidad sa hinaharap. Maaring magsimula sa simpleng investment o maliit na negosyo na kayang hawakan kahit habang nagtatrabaho pa. May mga Pilipino na nagsimula sa online selling, maliit na food business o pag-invest sa mga legal na financial platforms. Hindi kailangang maging eksperto agad dahil karamihan sa mga matagumpay na negosyante ay nagsimula rin sa pag-aaral at pagsubok. Ang mahalaga ay magkaroon ng mindset na ang bahagi ng sahod ay dapat ding gamitin para sa paglago ng pera. Sa ganitong paraan nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng karagdagang income source. Mainam na maglaan ng maliit na porsyento ng sahod na nakalaan lamang para sa investment o negosyo. Hindi kailangang malaki agad, lalo na kung nagsisimula pa lamang sa pag-aaral kung paano ito gawin ng maayos. Ang mahalaga ay may regular na halaga na inilalagay sa mga bagay na may potensyal na kumita sa hinaharap. Sa pagdaan ng panahon, maaring lumaki ang halagang ito kasabay ng pagdami ng kaalaman at karanasan. Unti-unti itong nagiging mahalagang bahagi ng iyong financial growth. Mahalaga rin na maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga oportunidad bago maglabas ng pera. Hindi lahat ng alok na mabilis kumita ay ligtas o kapaki-pakinabang sa pangmatagalan. Ang maingat na pag-aaral ay nakakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng pagkalugi. Kapag may sapat na kaalaman, mas nagiging kumpiyansa ang isang tao sa paglalagay ng pera sa investment o negosyo. Ito rin ang nagiging pundasyon ng mas matalinong desisyon sa pera. Sa paglipas ng mga taon, ang perang inilaan sa investment o negosyo ay maaaring maging malaking tulong sa iyong kinabukasan. Maaaring ito ang maging simula ng karagdagang kita bukod sa sahod mula sa trabaho. Kapag patuloy itong pinapalago, nagiging posible ang mas malawak na oportunidad sa buhay at sa pamilya. Ang simpleng paglalaan ng maliit na bahagi ng sahod para sa paglago ng pera ay isang makapangyarihang hakbang. Sa bawat sahod na ginagawa mo ito, mas lumalapit ka sa layunin na magkaroon ng mas matatag at masaganang buhay. Ika-6 na gawin, kontrolin ang mga impulsive na gastos. Isa sa mga pinakamalaking kalaban ng paglago ng pera ay ang mga biglaang pagbili na hindi naman talaga na pag-iisipan ng mabuti. Minsan ito ay nangyayari kapag bagong sahod at pakiramdam ay parang maluwag ang bulsa pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay. Sa ganitong mga sandali, madaling matukso na bumili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Ang maliit na halaga na ginastos sa bawat impulsive na pagbili ay maaring hindi mapansin sa simula. Ngunit kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, nagiging malaking dahilan ito kung bakit mabilis maubos ang sahod. Ang pagiging maingat sa paggastos ay hindi nangangahulugan na ipagkait ang lahat ng gusto sa sarili. Ang tunay na layunin ay magkaroon ng mas malinaw na kontrol sa kung kailan at saan dapat gamitin ang pera. Kapag natutunan ng isang tao na magpigil sa mga biglaang pagbili, mas nagiging balanse ang kanyang pamumuhay sa pera. Mas napupunta ang sahod sa mga bagay na tunay na mahalaga kaysa sa mga pansamantalang kagustuhan. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang bawat pisong pinaghirapan. Isang praktikal na paraan upang maiwasan ang impulsive spending ay ang pagbibigay ng oras bago magdesisyon bumili. Kapag may nakitang bagay na gustong bilhin, magandang maghintay muna ng ilang araw bago tuluyang gumastos. Sa paglipas ng oras, kadalasan nawawala rin ang matinding pagnanais na bilhin ito. Minsan mapapagtanto na hindi naman pala ito kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay. Ang simpleng paghihintay ay nakakatulong upang makagawa ng mas matalinong desisyon sa pera. Makakatulong din ang pagkakaroon ng malinaw na limitasyon sa personal na gastusin bawat buwan. Kapag may nakatakdang halaga para sa mga luho o personal na reward, mas madaling mapanatili ang balanse sa budget. Hindi na kailangang makonsensya sa paggastos dahil alam mong may nakalaan talaga para dito. Kasabay nito, napipigilan din ang labis na pagbili na maaring makaapekto sa ibang bahagi ng iyong budget. Ang ganitong disiplina ay nagbibigay ng mas maayos na kontrol sa daloy ng pera.
Sa pagdaan ng panahon ng kakayahang kontrolin ang impulsive spending ay nagiging malaking kalamangan sa paghawak ng pera. Mas nagiging malinaw kung alin ang tunay na pangangailangan at alin ang pansamantalang kagustuhan lamang. Unti-unting napapansin na mas marami ng natitirang pera sa pagtatapos ng buwan. Ang mga halagang dati ay napupunta sa biglaang gastos ay maaari nang maidagdag sa ipon o investment. Sa bawat sahod na napipigilan ang hindi planadong paggastos, mas napapalapit ang iyong sarili sa mas maayos na buhay pinansyal. Ikapitong gawin, mag-invest sa sariling kaalaman at kakayahan. Ang pera ay maaaring maubos o mawala sa paglipas ng panahon kung hindi ito napapalago ng tama. Ngunit ang kaalaman at kakayahan na natututunan ng isang tao ay isang yaman na halos walang makakakuha o makakaagaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming matagumpay na tao ang patuloy na naglalaan ng oras at pera upang matuto ng bagong bagay. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho o negosyo. Sa ganitong paraan, ang kita ng isang tao ay may pagkakataon na patuloy na tumaas habang tumatagal. Tuwing araw ng sahod, magandang maglaan ng maliit na bahagi ng pera para sa personal na pag-unlad. Maaaring ito ay pambili ng libro, online course, seminar o anumang bagay na makakadagdag sa iyong kaalaman. Ang simpleng pag-aaral ng mga bagong ideya tungkol sa negosyo, pera o kasanayan sa trabaho ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa hinaharap. Sa bawat bagong natututunan, lumalawak ang kakayahan na kumita at maghanap ng mas magagandang oportunidad. Ang maliit na investment sa sarili ngayon ay maaaring maging malaking benepisyo sa mga susunod na taon. Maraming Pilipino ang nagbago ang buhay dahil lamang sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman. May mga nagsimula sa simpleng pag-aaral ng online skills hanggang sa magkaroon ng mas mataas na kita mula sa iba't ibang proyekto. Ang iba naman ay natutong magnegosyo dahil sa pagbabasa ng mga aklat at pakikinig sa mga taong may karanasan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa desisyon na gamitin ang bahagi ng kanilang kita upang matuto. Kapag inuuna ang pag-unlad ng sarili, mas lumalaki rin ang posibilidad na umangat sa buhay. Ang pag-invest sa sarili ay hindi laging nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Sa kasalukuyang panahon, napakaraming libreng impormasyon na maaaring pag-aralan kung may disiplina at tiyaga. Ang mahalaga ay may ugali na patuloy na naghahanap ng kaalaman at paraan upang mapabuti ang sariling kakayahan. Sa ganitong mindset, mas nagiging handa ang isang tao sa mga pagbabago sa mundo ng trabaho at negosyo. Ang kaalaman ay nagiging isa sa pinakamahalagang puhunan sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, ng taong patuloy na nag-i-invest sa kanyang sarili ay nagiging mas mahalaga sa anumang larangan na kanyang pinasok. Mas lumalaki ang kumpiyansa sa sarili dahil alam niyang may kakayahan siyang harapin ang iba't ibang oportunidad. Ang sahod o kita ay may mas malaking posibilidad na tumaas dahil sa nadagdag na kasanayan at karanasan. Unti-unting nabubuksan ang mga pintuan na dati ay hindi napapansin o hindi naaabot. Sa bawat sahod na naglalaan ka para sa iyong kaalaman, mas pinapalakas mo ang iyong kakayahang umangat at magtagumpay sa buhay. Sandali lamang bago ka tuluyang umalis, may isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan tungkol sa pera. Hindi ang laki ng sahod ang tunay na nagdidikta kung yayaman o mananatiling kapos ang isang tao sa paglipas ng panahon. Ang tunay na pagkakaiba ay makikita sa maliliit na desisyon na ginagawa sa bawat araw ng sahod. Ang mga simpleng hakbang na ginagawa buwan-buwan ay unti-unting nagiging pundasyon ng mas maayos na kinabukasan. Kapag ang mga tamang gawain ay naging bahagi na ng iyong routine, nagsisimula ang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Ang 7 gawain na ating tinalakay ay hindi nangangailangan ng malaking kita upang masimulan. Ito ay mga praktikal na prinsipyo na kayang gawin ng isang ordinaryong Pilipino na may simpleng trabaho o maliit na negosyo. Ang sikreto ay hindi sa bilis kundi sa tuloy-tuloy na disiplina sa bawat buwan na dumadaan. Kapag ang bawat sahod ay may malinaw na direksyon, mas nagiging kontrolado ang iyong mga gastusin at layunin. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo na ang perang dati ay mabilis maubos ay nagsisimula ng lumago. Maraming tao ang naghahanap ng mabilis na paraan upang yumaman, ngunit madalas nakakalimutan
ang halaga ng tamang ugali sa pera. Ang tunay na pag-asenso ay kadalasang nagsisimula sa simpleng paghawak ng sahod ng may plano at disiplina. Ang bawat maliit na ipon, bawat matalinong desisyon sa paggastos, at bawat pagkakataon na pinapalago ang pera ay may malaking epekto sa hinaharap. Habang tumatagal ang mga simpleng hakbang na ito, ay nagiging matibay na pundasyon ng financial stability. Dito nagsisimulang mabuo ang buhay na mas may seguridad at mas maraming oportunidad. Kung nais mong makita ang pagbabago sa iyong kalagayan sa pera, magsimula sa susunod mong araw ng sahod. Gawing gabay ang mga prinsipyong ito at unti-unting gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na disiplina sa pera. Hindi kailangang maging perpekto ang simula. Dahil ang mahalaga ay ang patuloy na pagkilos patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay maaaring magbunga ng mas magandang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang desisyon na kontrolin at palaguin ang iyong pera ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin sa iyong buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay malaking tulong upang mas maraming Pilipino ang matuto ng tamang paghawak ng pera. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ganitong kaalaman, mas marami pang tao ang magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang kanilang kinabukasan. Patuloy tayong matuto at magtulungan upang mas maraming pamilya ang makaangat sa buhay. Magkita-kita tayo muli sa susunod na mga kaalaman na makakatulong sa iyong paglalakbay patungo sa mas maunlad na buhay.